Sana po magandang araw po sa ating lahat mga katambayan, at kung nakikita nyo po, talagang napakainit po ngayon. So alas 12 po ng tanghali ngayon, at since uwi tayo na probinsya po, so wala naman pong may iwan sa ating mga alaga dito. So may mga hinanda po tayo bago tayo alis, para yung ating mga alaga po hindi po basta-basta magugutuman, maubusan ng tubig. So yan yung ating ihanda ngayon, para at least yung manok po natin hindi po ma-stress din po sa init po ng panahon ngayon. Kung nakikita nyo nga katambayan, yan o, yung tubigan natin ubos na po. So alas 12 pa lang po, yung ating mga tubigan ay kalahati lang yung naiwan, kunti na lang yung naiwan. Okay, dun sa loob ay parang short na din po sa tubig. So yan o, hinihingal yung ating mga alaga. So yan yung problema sa tag-init, dapat palaging may tubig. May mga nilalagay po tayo sa gilid-gilid po, gaya po niyan, tubig para mainom po nila. So at least man lang hindi po maubusan. So maglalagay tayo ng 4 po dito na patubigan sa labas para sa ating masisiyo. At doon sa loob, lalagyan po natin ng maraming tubig, at the same time po yung pagkain po nila, pinaka-importante po yan, na hindi po sila maubusan. Yung tubig po natin dito na nainitan, so ililipat po natin ito. Huwag po natin hayaan na matama ng araw. So yan po, bumubula na. So hindi po pwedeng ganun yung ating tubig. Baka magkasipon pa po sila dahil po sa tubig na mainom nila na ganyan. So linisan natin. So gaya po dito, naglagay talaga tayo ng tubig para sa ganun ay hindi po mauhaw sila. So yan lang po ang importante po sa panahon na tag-init, yung tubig po, na hindi po sila maubusan. Yung ating mga alaga, pwede naman niya magpahinga po dito sa mga ilalim ng puno, dito sa ating ginawa na pabahay. At yan po yung ating gagawin ngayong araw. Yung ating mga sisiw naman po na nandito, sinisigurado po natin na meron tayong maiwan na madaming pagkain. Yung iba pinakain na po natin o papakainin natin. So gaya po niyan, 2,500 yung ipapakain natin, ilalagay natin dito sa ating mga sisiw. So bago tayo alis, dapat busog yung ating mga alagang manok. So kung nakikita nyo po yan, kumakain na po. At yung tubig po nila, sinigurado po natin na madami po talaga. Yan, puno yan kanina, kita nyo naman. Unti-unti na naubos dahil sa uhaw po nila. Init kasi, grabe yung epekto. At dito sa kabila, ganun din po, nilagyan na din po natin ng tubig. So puno po yan. At of course, yung pagkain po nila, naghanda po tayo ng 2,000, integra 2,000 yung ating patuka sa ating mga alaga. At least hindi maubusan hindi po basta-basta maubusan ng pagkain yung ating mga alagang sisiw, na iwanan po natin ng 2 araw. So yan lang yung mga diskarte natin. Yung ilaw po, sindihan lang po natin para sa gabi po ay at least may konting init po. So nasa 50 watts lang naman po yan. Yung tubig lang talaga yung importante. So hindi yan basta-basta maubos po ng 2 araw. So ganun yung mga diskarte natin sa ating manukan na wala tayo. So yung kagandahan naman po, pag may ganito kang setup na manukan, yung mga mahulog po ng mga feeds ay kinakain din naman po ng ating mga manok po sa labas. So hindi rin po masasayang. So gaya po yan. Yan. May mga talaga na mahulog, kumbaga mga tira-tira na feeds. Pagkatapos din naman nila maubos ito, iiwanan din po natin yan pang merienda para hindi talaga magutom buong araw sila dito. Yung sa mga malalaki, meron tayong binili po na Bimig po, F3 po ito. So ito yung pinakamurang pagkain, pellets po na commercial. So maganda din naman po, nasa 1,500 plus. So kung bibili ka po kasi ng Integra 3,000 para sa mga manok nyo po, ay may mataas yung presyo. So mas mabuti na yung nasa 1.5 per sack lang yung nakuha natin, yung pinakamurang F3. At least may mabili pa po tayong vitamins, gaya po ng King's Vita Plus, na pwede natin ihalo sa feeds at saka sa tubigan nila. So may mga mabili ka pong sobra po sa feeds, nakasave kasi ka ng 400 plus.
So kung bibili kasi ka ng integrated 1000 nasa 19. So kung F3 yung bibilhin nyo po para sa mga alaga nyo pong manok, at least may ano ka 400 na pwede mo pambili na vitamins at saka antibacterial sa inyong mga alaga. So ganun lang po yung ating mga diskarte. Kung saan tayo makamura, yun po yung bilhin po natin sa ating mga alagang manok. So yan na po yung mga hinanda po natin pagkain para sa kanila katambayan. Mag-iwan na taga ng marami. Kung maubos man itong pagkain natin, at least meron pa naman silang makakain po dito ng mga damo-damo, kuting damo. So sakto po yan sa mga manok at saka pabo natin na nandito. Nasa 20 po yung bilang nila. So yan, marami po. Yan yung ganun tayo kasigurado, maniguro pag nag-iwan tayo ng manok sa panahon na tag-init. Kung uwi tayo, kailangan din po kasi natin na magpa-relax din po kahit papano. Ganito lang naman po kadami yung iniwan po natin sa ating mga alagang manok po dito na RTL. Lalo na po yung iba nangiitlog na po talaga. So kailangan nila ng madaming pagkain para hindi tayo tipirin sa itlog. Isa na po dyan, nangiitlog na yung isa. May nakita na po tayo. At dito punong-puno talaga. Sisiguduhin po natin na may itlog pa dito. Madami na po talaga yung nangiitlog, kaya sa kuha nito swerte po talaga kasi nag-start na po mangitlog yung iba. Ganun na naman, kung magutom po sila talaga maubos, may mga bani pa naman po dito kinakain pa at may saging pa pong pwede na pang merienda. So ganun lang po ka diskarte tayo dito. So, hindi yan basta-basta maubos sa isang araw. So may maiwan pa talaga dito kahit paano. Pagtahan natin yung itlog para hindi po nila makain. Yung tubig yung importante dito So kailangan talaga na punuin natin ito. Yung isa nating tubigan katambayan, kung nakikita nyo po tumutulo, pinapatulo lang po natin yung gripo po para hindi po yan maubos habang wala tayo. So kahit ganun kahina, at least mapupuno pa rin po niya yan. So 4 yung dito sa ating manukan. Yan dito sa loob ng ating breeding area, sa ating mga range po na bagong manok na bili. So isa na po yan. Dito isa. Sigurado tayo dito na hindi ito mauuhaw. So ayaw natin mapikton yung kanilang pangitlog dahil sa kakulangan po ng tubig. So yan po. Mga discarding wala tayo dito. So yan katambayan, ready na po tayo na umalis po sa ating manukan po. Mawala ng 2 araw. Punong-puno na po ng tubig dito yung ating area. So hindi yan basta-basta maubusan po ng tubig dito. So 5 tubigan yung nasa range dito sa labas. So yan po tayo kasigurado na at least kampante tayo ng aalis po dito tayo sa ating manukan. So yung ating mga breeders ganun din po. So let's go na po. Uwi na po tayo ng probinsya para at least makarelax tayo sa ating pagmamanok. Kailangan na rin po natin mag-relax po. So yung sisiyo natin dito, sigurado busog na rin po ito. Tapos na ito, ubos na nila. So ganun kabilis kumain yung ating mga alaga dito. So bago tayo alis, puno din po yan. Siguraduhin natin at least hindi magutom. Pag matagal ka na po talaga sa pag-aalaga ng manok, madami ka na po talagang diskarte po na pwedeng ma-apply sa iyong manukan sa ulan man na panahon at sa mainit na panahon na walang magbabantay. Umalis tayo ng 2 araw, sinigurado po natin na magiging kampante yung ating mga alaga, hindi magugutom, hindi mauuhaw. At the same time po ay makakatipid din po tayo sa pera. Instead na magsuhol po tayo, magpasweldo po sa kakilala natin na mag-alaga ng manok dito, sa ating diskarte po ay makakatipid tayo. Instead na ibigay natin sa magpapakain dito yung pera, damihan na lang po natin ng feeds po na iwanan sila. At least yung pera po mapupunta sa feeds sa ating mga manok at magiging kampante po tayo na hindi basta-basta maubusan at hindi po basta-basta mauuhaw yung ating mga alaga. Sigurado tayo na sa ganong paraan hindi lalayas yung ating mga manok, hindi lilipad o maglilipat bakod yung ating manok kasi madaming pagkain So ganon tayo. Importante dyan ay dapat kampante yung ating mga manok para kampante din po tayo na kahit wala tayo magpuproduce sila ng madaming itlog. At abangan natin sa
sa susunod na video kung ilan yung itlog na makukolekta natin sa 2 araw po na iniwan natin sila. Yan lang po ngayong araw at sana po ay may nakuha na naman po tayong konting idea po. At maraming salamat sa ating mga kaibigan po dyan, mga napadaan, mga bago po nating subscribers and viewers, followers. Maraming salamat po sa inyo. At kung kayo lang po yung napadaan, sana po ay consider nyo po na subscribe, i-follow. Napakalaking tulong po yan. Kung may mga katanungan naman po kayo, ilagay nyo lang po sa comment section at sasagutin. At huwag kalimutan i-click yung notification bell para sa mga susunod na videos. Bago muna tayo magpaalam, shoutout muna natin yung ating kaibigan dyan na si Loe Reno Meron Vlog from Davao City. At sa mga nanood po dyan ngayon, shoutout po sa inyong lahat. Sa mga hindi ko naman po na shoutout, isa-shoutout ko lang kayo sa susunod. Maraming salamat, God bless at ingat po kayo palagi. Bye bye!